accountability. Yan ang panawagan ng mga mamamayan sa patuloy na pagdinig ukol sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Anila handa silang malaman ang katotohanan at hinihiling ang kanyang panig sa legal na proseso ng Kongreso. Transparency and accountability. No? First and foremost, yun pong pinakahihintay po natin na sumipot ang atin pong pangalawang Pangulo upang magkaroon po ng enlightenment sa part po ng taong bayan. Ayon sa kanila, mahalagang marinig ng publiko ang direktang paliwanag ng Vice Presidente sa mga paratang. As this process upholds the system of checks and balances in our Constitution and its continuation to its logical conclusion, no matter what the outcome might be, we will bolster public trust in democratic governance. Sinabi rin ng grupo na ang mga naunang paliwanag ng kampo ng Vice Presidente ay hindi pa sapat upang linawin ang mga issue. Kabilang dito ang umano'y kakulangan ng detalye sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN sa loob ng ilang taon. Samantala, ayon naman kay Dr. Melba Magay ng Institute for Studies in Asian Church and Culture, ang impeachment process ay umano'y tineteknikal ng oposisyon. Aniya, iniiwasan daw ang pagsagot sa mga kasong isinampa laban kay Vice President Sara Duterte. Huwag i-technicalize at i-weaponize ang law. Ayon sa grupo, mahalagang matuloy ang investigasyon upang matukoy kung may pananagutan ang opisyal. At yung po ay ngayon, ganun ang nangyayari palagi. Pagkaaway ka, i-weaponize yung law. Pagka ikaw ay kaalyado, no? Gagamitin yung law at ite-technicalize yun. Tinukoy rin nila ang isang survey ng Okta Research na nagsasabing 69% ng mga Pilipino ang sumusuporta sa impeachment trial. Iginit din ng mambabatas na si Bicol SAR Representative Terry Ridon na magpapatuloy ang pagdinig sa kabila ng kasong isinampa ng kampo ng Vice Presidente. Ng atin pong impeachment proceedings laban kay pangalawang Pangulong Sara Duterte. No? So, maganda siguro yung pong mga grupo mula po sa IFI at civil society ay makapagbigay muna ng kanila pong mga posisyon, paninindigan sa usapin po na ito. Sa ngayon, inaasahang magpapatuloy ang mga pagdinig sa Kamara upang matukoy kung sapat na batayan ang mga paratang at kung dapat nang iakyat ang kaso sa Senado para sa posibleng impeachment trial. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.